Okay. Sige. Yung minention nyo nga, yung feelings nyo about this, etong pag-grant sa inyo nitong trademark, do you feel it's enough na vindicated na kayo? Yes, although let me say it accurately. Their registration for 3 sections of the intellectual property rights were were canceled. Okay? Pero meron kaming registration for Section 41, which is entertainment services, and it is registered with Joey De Leon. Tila ang saysaya na ng TVJ at original Dabarkad host sa kabalitang kinansila na ng Intellectual Properties Office of the Philippines ang trademark registration ng Tape Incorporated para sa titulong Itbulaga noong December 4. Kinatigan kasi ng Intellectual Properties of the Philippines ang petitioners na sila ang nagmamay-ari ng pamagat na ito, ayon rin sa matibay na testimonya ng isa sa kanila na si Joey De Leon. Sa official na social media platform ng TVJ ay makikita na ang pagbanggit nila sa titulo ng show nilang Itbulaga. Hindi pa malinaw kung kailan pwedeng magamit ng TVJ ang Itbulaga at kung anuman ang gagawin ang ng tape sa kanilang show sa GMA Network. Samantala, nagbigay na rin ng mensahe si TV host actor Paulo Conte sa gitna ng issue ng Itbulaga trademark. Sa latest episode ng Itbulaga nitong Miyerkules, sinabi ni Paulo na mahaba pa umano ang laban hinggil sa nasabing issue. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Matatanda ang ipinawalang bisa na ng Intellectual Properties Office of the Philippines ang trademark registration ng Tape Incorporated para sa titulong Itbulaga. Pero bago pa man ito naglabas na ng resibo noong August, ang tape na nauna silang magpa-renew ng Itbulaga trademark sa Intellectual Properties of the Philippines bago pa man ang paghain ng reklamo ng petitioners na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ tungkol dito. Napakatagumpay na ama ng tahanan, matagumpay na politiko, matagumpay na TV host, nag-iisa. Of course, dating Senate President Tito Soto, Kuya Tito, magandang congratulations. Magandang tanghali, Christy, Romel, magandang tanghali po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Okay, kanina po narinig na namin yung sinabi ninyo sa press con ng TVJ sa napakalaking tagumpay na ito para sa inyo. Gusto na lang po namin marinig kung ano ang pinakamalinaw na punto ngayon at ang pasasalamat nyo sa lahat ng mga hindi bumitiw sa inyong laban. Marahil naging malinaw na ang lahat. Kasi yung sinasabi natin dito, alam naman alam ng tao, alam ng lahat. Ang sabi ko nga doon sa korte, nung meron kaming hearing doon sabi ko nga yung dalawa lang na yun ang hindi nakakaalam na Itbulaga is DJ Itbulaga. Buong mundo alam Parang gano'n na So, dito, siguro itong decision ng Intellectual Property Office na ito, naging malinaw sapagkat kinancel yung trademark ng Tape Incorporated, na sila daw ang may-ari ng Itbulaga. Iba yung may-ari, iba yung producer. Producer sila, pero hindi sila may-ari nun. Hindi sila may-ari ng trademark at saka ng copyright. Yun ang doon may nagma-model ng issue noong pa man So ito, luminaw ito. Malinaw ito. So ang natitira ngayon dito ay yung kinaso namin sa kanilang infringement. Sa Marikina RTC. Yung pagpatuloy ng paggamit nila at pag ginamit nila at ginamit pa nila yung mga images namin at saka yung mga shows namin noon, yun ang naka-pending na lang sa RTC. Kami ang nag-file noon against them as infringement. So, ngayon, meron naman kaming kasing naka-file na Section 41 trademark
sa pangalan ni Joey De Leon, yung Itbulaga. Yun na. So malinaw na po talaga kayo ang rightful owner. Wala nang iba pang maaaring gumamit ng titulong Itbulaga. Inyong yan. Unless pinayagan namin. Ayun. Basta ikaw may-ari ng copyright. Ikaw may-ari ng copyright at kahit trademark pa. Kapag ginamit ng hindi nagpapaalam sa'yo or hindi mo binayagan, ay infringement yun. Pero pagka pinayagan mo, pwede nilang gamitin. Ayan. Kuya Tito, pasasalamat na lang po sa lahat ng hindi bumitiw sa ating laban. Oo, marami pong salamat. Marami pong salamat sa unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos sapagkat yung aming mga panalangin ng mga kasamahan natin, ng mga legit Dapper Cats ay sinagot niya. Maraming salamat po. At sa legit Dapper Cats, sa inyong lahat, Christy, Romel, TV5, kahit na yung mga ibang istasyon na nagpapadala sa amin ng pagbati, noong paman, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa amin. Kuya Tito, ang mga vloggers na talagang TVJ defenders. Nako, lalo na sa social media. Ay talaga ba naman, yung mga TVJ defenders, tapos yung mga social media practitioners natin, mga influencers na tumutulong sa atin. Ako, maraming salamat po sa inyo. Kasi makikita ninyo, kung ang mga ratings makikita natin, oo, malakas nga ang rating ng EAT. Bale, compared do sa tape at saka do sa yung isa pang programa. Pero pagdating sa social media, ay grabe ang diferensya, ang layo. Ang laki-laki. Ayan. Kaya yung mga ratings po at saka social media ng Pilipinas at buong mundo, maraming salamat po. Mahal po Tito Sen, maraming salamat po. Congratulations. Po, Tito Sen. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat po. Okay, ingat po kayo. We know and we know that we're standing on the right side of the fence. So, yung appeal naman, hindi naman maalis sa atin yun, sa hustisya natin. No? So, anybody has a right to appeal. So, okay lang. Walang problema yun sa amin. The important word is respeto. Pag naglabas ng desisyon ang korte, yung natalo pwedeng mag-apila. In the meantime, gagalangin mo ba yung desisyon o hindi? Di ba? So kung nag-aapila ka, tama, karapatan. Pero in the meantime, dapat bang galangin o hindi? Dapat bang respetuhin o hindi? So ang aming pakiusap, sana respetuhin.